Hello guys, isi-share ko lang sa inyo kung ano yung ginamit ko sa aking aso para mabilis matanggal yung kanilang mga garapata at yung kanilang mga balahibo ay hindi gaano nagbubuhol-buhol. Kapag bumili ka nito, may kasama ng isang sabon at kasama itong bottle spray. Meron siyang parang liquid na pang-spray. So ayan, may kasamang sabon na nakakalambot ng balahibo ng ating mga aso. Yung aking kasing mga aso, ang pinoproblema ko doon sa aking mga shih tzu ay nagbubuhol-buhol yung mga balahibo. Palagi kasi silang nagngangat-ngata, nagdidilaan, kaya yung mahahaba nilang balahibo ay nagbubuhol-buhol. Herbal soap siya, kaya hindi naiirita yung mga aso. Marami kasi akong mga aso at yun nga ang problema ko, yung kanilang kuto, yung mahaba nilang balahibo. Anyway, pagka mga tuta pa, mga maliliit pa lang, hindi masyadong problema yung mga balahibo kasi na-extend pa. Pero habang lumalaki, humahaba yung kanilang mga balahibo at yun ang aking nagiging problema. At saka ay nagkakaroon sila ng amoy. Bumabaho yung amoy nila. Siyempre, ano naman, normal naman amoy aso. Pero kapag napabayaan at hindi na agad na asikaso ay talagang bumabaho, kaya kailangan talaga ay alaga sa paliligo. Pero yung sabon dapat ay gusto ng ating mga alaga. Meron kasing mga sabon na masangsang sa amoy nila at kaya pag sobrang amoy ay parang naghahatsing. Yun ating kasing mga aso, kapag mayroong mga kuto, hindi natin napapansin na mayroon palang maliliit na sugat at yun ang pinag-uumpisahan ng kanilang pagkakaroon ng galis. Kapag mayroong galis na yung aso, yung sugat na yun ang pag-uumpisahan ng hindi magandang amoy. Alam na alam ko yan kasi marami nga akong aso, kaya minsan nagpapaligo ako sa kanila, yung pinagtanggalan ng kuto, pula-pula, may sugat yun. Hindi lang natin masyadong nakikita kasi akala lang natin kagat ng kuto. Kung mapapansin nyo, kapag kinutuhan nyo sila, pag tinanggal yung garapata, kasunod ay dugo kasi yun ay may sugat yung balat ng ating aso. So kailangan ay maalagaan natin ng ayos, maalagaan natin ng tama yung ating mga aso para hindi magkaroon ng galis, para hindi magkaroon ng sugat. At once na magkaroon ng kuto ang isa sa ating mga aso, hawa-hawa na yan. Kaya dapat maiwasan natin yun na magkaroon ng kuto yung ating mga aso. Lalo yung mga garapata, napakabilis dumami. As in, ilang araw pa lang at napabayaan mo sila, ang bibilis. Una, mag-umpisa yan sa parang mga alikabok. Akala mo dumi, akala mo ay libag lang ng aso, pero hindi nyo alam, hindi nyo nanonotice na yun pala ay itlog na ng mga garapata, unless na kayo ay talagang sanay na mag-alaga ng aso at pamilyar na kayo doon sa mga itlog ng garapata. Susunod na mga araw, mga 3 araw, para na yung kasing laki ng munggo. At pag umabot na yun ng 1 week, para na yung mais, busog na. Tapos kapag napisa, nagkaroon ng nag-hatch na yung garapata, napakabilis lang dumami, talagang sobrang bilis kasi yung libo-libo yung laman ng isang maliit na garapata na akala mo ay busog na mais. Kapag napisa yon, napakarami ng kasunod na lalaking mga garapata. So kailangan dapat ma-prevent natin kasi once na dumami na yung kuto ng ating mga alaga, ang mamahal ng mga pangtanggal ng kuto, yung mga iniinom, yung mga ini-spray, napakamahal. Kaya kailangan agapan natin yung ating mga alaga na huwag magkakuto. So yung sabon na yan at saka yung pang-spray ay pauna ko lang po, hindi po yan sponsor, wala po nag-i-sponsor sa aking mga aso. Gusto ko lang po talagang i-share sa inyo kung ano yung ginagamit ko sa aking mga aso para matanggal yung kuto. Tapos yung kanilang mga balahibo ay malambot. Kasi yung ating mga aso, syempre sa akin, yung mga aso namin kasama namin dito sa loob ng bahay, hindi sila nakakulong, pinababayaan lang namin sila na nakakaakyat sa sopa. Ito nga si Tokyo, yung malaking husky, yung nasa katabi kong yan, ay katabi pa ng anak ko matulog. Kaya
dapat syempre yung ating mga aso ay walang kuto. Baka kasi pag may kuto yung ating mga aso ay mahawa rin tayo. At kapag dumami na yung kuto sa ating aso, napakahirap ng puksain. So, talagang kailangan natin na maalagaan ng maayos yung ating mga aso. Yun, yung sabon ipapaligo natin sa ating aso para matanggal yung mga kuto. At the same time ay malambot yung balahibo ng ating mga aso. Yung pang-spray naman, ang ginagawa ko kahit tuyo yung balahibo ng aking aso ay ini-sprayan ko, parang gagawin mo siyang lotion kumbaga, pero hindi siya lotion ha, liquid yan. Ini-spray ko, hindi siya masangsang sa pang-amoy ng aso. Nakikita nyo naman kasi kung yan ay sobrang bango, yung aso ay mag-hatching. I-spray nyo lang hanggang sa mabasa, hanggang doon sa balat yung parang tubig, at para ma-absorb nung balat yung gamot, yung pang-spray, para mapunta doon sa balat. Yan kasing si Maxi ay kinuto, kaya ginupitan ko, tinanggalan ko ng sobrang habang buhok. Dati kasi ay mahaba ang buhok niyan, kaya kinalbo ko muna para mas madali kong malalagyan ng gamot yung kanyang balat. Kasi ang hirap kapag mahaba ang buhok tapos mayroong kuto. So, ayan, inisprayan ko. Sa pag-i-spray, kahit 3 times a week po pwede na yon. Kasi napaka-effective talaga nung gamot. Kasi si Maxi ay marami dating kuto. Isang beses ko pa lang siyang na-spray. Isang beses ko pa lang siyang naliguan gamit yung sabon. And then, after 2 days siguro yon, inisprayan ko siya. At wala na akong nakikitang kuto at yung kanyang balahibo ay malambot. Sa paligid naman, kasi pag napaliguan nyo na yung aso, wala nang kuto, ang paligid na ginagamit ko ay, ayan, nakikita nyo, yung ini-spray ko na yan. Yan ay pang spray sa lamok, pang patay ng lamok, pero ini-spray ko rin yan sa dingding kasi yung mga itlog-itlog na nakadikit sa dingding ay namamatay po. Pet friendly din yung pang-spray na yan, kasi nakita nyo naman si Tokyo, hindi siya natakot doon sa pang-spray. Okay na okay lang sa kanya yung amoy ng pang-spray. Pag kasi yung aso ay hindi gusto yung amoy, naghahatsing sila. Pero nakita nyo naman na hindi si Tokyo umalis kahit nag-i-spray na ako ng insect killer. Ayun lang guys, sana nakatulong ang aking video for today. Kung kayo ay may mga alagang aso at problema nyo rin yung mga kuto at mga nagbubuhil na balahibo, sana makatulong ang video kong ito.